Sound check, sound check. Dapat. Magandang gabi sa ating lahat. Muli po, narito po muli tayo sa Bahay Panambahan. It's our midweek worship service. Tayo po'y tumayong lahat. Atin pong pasimulan sa pag-aawitan. Purihin natin ang ating Panginoon. Awitin natin po itong Come Unto Me. Ito po'y kailangan ng mga tao, lalo na tayong mga anak ng Diyos, na naunawaan natin, wala tayong ibang lalapitan kundi ang ating Panginoon. Amen. So let us sing all together. Come unto me. Everyone sing with us. Hear the blessed Savior calling the oppressed. O ye heavy laden, come to me and rest. Come no longer tarry, I the Lord will bear. Bring me every burden, bring me every care. Come unto me. Unto me. I will give you rest. I will give you rest. Take my yoke upon you. Take my yoke upon me. Hear me and be blessed. Hear me and be blessed. I am meek and lowly. Come and crush my mind. Come and crush my mind. Come, oh come. Come, my yoke is easy. Amen. My burdens light. Are you disappointed, wandering here and there, dragging chains of doubt and loaded down with care? Though unholy feelings struggle in your breast, Bring me your case to Jesus. He will give you There is rest. rest in Christ. Come unto me. Come unto Come me. unto me. I will give you rest. I will give you I will give you rest. rest. Take my yoke upon you. Take my yoke upon you. Hear me and be blessed. I am meek and lowly. I am meek and lowly. Come and crush my mind. Cross my Come and crush my mind. Come, oh My come. yoke is Come, my yoke is easy, and my burdens light. And my burdens light. Amen. Wow. Come and dine. At tayo po'y niyayaya ng Panginoon magpakabusog sa kanyang salita. Come and dine. Amen. Everyone. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and supplies our every need. Oh, too sweet to sup with Jesus all the time. Amen. Come and dine, the Master calleth, come and dine. Amen. You may feast. at Jesus' Yes, table feasting all the time. in our hearts. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry call it now. Yes. Walang gutom kay Kristo. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Everyone, come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Amen. Wonderful singing. I am happy in the service of the King. Amen. Busog tayo sa presensya ng Diyos, sa kanyang pagmamahal. We serve Him with all joy. Amen. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. I have peace and joy that nothing else can bring. In the
service of the King. In the service of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. Meron daw tayong tatlong I have peace, and joy, and blessing. Is this true? Is this true? Amen. Totoo ba ito sa atin? Amen. I am happy in the service of the King. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. Through the sunshine and the shadow I can sing. In the service of the King. In the service of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. Amen. Masarap pong paglingkuran ng hari ng mga hari. Pagtiwalaan natin siya, sundin natin ang kalooban niya. I just keep trusting. Everyone. I just keep trusting my Lord as I walk alone. I just keep trusting my Lord, and He gives a song. Though the clouds darken the sky, or the heavenly train, Keep trusting. I just keep trusting Yes, my He's Lord. He's in control. He will never Keep trusting Him, everyone. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Though the storm clouds darken the sky, or the heavenly train, I just keep trusting my Lord. He will never fail. Amen. Wow. I just keep trusting my Lord on the narrow way. I just keep trusting my Lord as He leads each day. Though the road is weary at times and I'm sad and blue, I just keep trusting my Lord. He will see me through. He's a faithful God. Amen. Such a faithful God. Such a faithful God. He's always there. He's always there. Walking by my side. Walking by my side. Though the road is weary at times, and I'm sad and I'm sad and blue. Amen. I just keep trusting my Lord. He will see me through. Amen. Pag sinabing He will see me through, talagang itatawid niya tayo. Amen. Tunay po. Ang naming Diyos, salamat po ng maraming marami sapagkat meron kaming pwedeng paglagakan ng aming tiwala na karapat dapat. Hindi kami mapapahiya, hindi kami mabibigo, maaasahan, kaya niyang gawin lahat ng kanyang ipinangako. At walang iba kundi ang aming Panginoong Hesukristo. Salamat po sa iyo, sa aming Ama sa Langit, na nagkaloob ng iyong anak upang siya naming paglagakan ng aming tiwala at sundin sa aming buong buhay. Salamat po sa araw na ito, binigyan niyo kami ng patuloy na lakas, biniyayaan mo po kami na maisip at magawa ang tama sa iyong paningin at makasumpong ng kapahingahan, kaligayahan sa iyong presensya kasama ng aming mga kapatid, kasabay ng mga nagsisiptawag sa iyo sa iba't ibang lugar. Salamat po ng marami.
i-bless mo po ang mga kapatid namin, lalo na nga ang mga may karamdaman, inaalala po namin sa gabing ito. Tulungan niyo po ang aming mga kapatid na dumadaan sa mga kalagayang kami po ay naghihintay ng iyong pagpapala. Umaasa kami ng iyong biyaya. Yamang ang buhay, pinagkakaloob mo, lalo kaming nagbibigayan ng pag-asa na pasalamatan ka. At dalangin namin ikaw ang tutugon ng mga pangangailangan, gagamit ng mga tao sa kanila. Ganon din naman kaming mga patuloy na taglay ang kalakasan, ipaglingkod naming patuloy, kagalakan namin na makagawa dahil dadating ang araw, dadating ang dilim sa aming buhay at ang aming hakbang ay hihinto na rin. Kaya tulungan niyo po kami na maging tapat sa aming panahon ng kalakasan. At dalangin naming maabutan mo kami sa huling tunog ng trumpetang sama-sama, malakas na nangaglilingkod. Nakita namin ang marami mong himala at pagpapala na magagawa pa hindi lamang sa loob ng aming bansa, kundi sa buong panig ng lahat ng panig ng daigdig. Muli po, dalangin namin ang aming bayan, patnubayan, mga namiminuno sa amin, pagtagumpayan ang kasamaan, pagtagumpayan ang gawa ng kadiliman, manaig ang liwanag, ang pamamahayag ng iyong salita, at dalangin namin na ikaw po magpapala sa mga simbahan, lalo na nga ang mga nag-i-struggle na mga simbahan, ang mga pastors, mga manggagawa na may pinanghihinaan ng kalooban, mga missionaries sa loob at labas ng bansa. Ikaw na po magpala maging sa mga miyembro, mga kapatiran na naghahanap buhay, at ang iba'y nagninegosyo, at iba'y mga nagsisipag-aral. Tulungan niyo po na magtagumpay sa lahat ng gawang mabuti. Salamat po sa aming mga seniors, bigyan niyo po sila ng mahaba pang buhay, makasama namin. At ang bawat isa naman sa amin makapaglingkod na lalong pinagbubuti ang anumang pwede pang magawa ng aming mga kamay. Salamat po ng marami sa gabing ito na dinala mo kami rito. Ingatan po kung may mga kapatid pa kaming nasa daan, makasama namin ngayong gabi. Mga naka-online, i-bless mo po sa pamamagitan ng inyong salita, maging ang aming mga ngaral sa gabing ito. Salamat po ng marami. Binabalik namin ang papuri sa inyo sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus, at lahat po ay magsabi ng malakas na Amen. 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 Maraming salamat po. Tayo naman ay magbabasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y pangunahan ng ating mga kapatid. 1 Samuel chapter 16, 1 to 23 ang atin na pong babasahin. Kaya salamat. Memorize na ba natin yung books of the Bible? Amen. Sino ang hindi pa naka-memorize ang books of the Bible? Lahat tayo, memorize na natin. Ako, salamat sa Panginoon. Pag hindi nyo pa memorize, o kung kayo naka-online, hindi nyo pa memorize, try to memorize. Memorization challenge. Mag-memorize tayo ng books of the Bible, mag-memorize tayo ng mga verses, mamimili kayo ng madaming magagandang talata dyan, comfort, courage, promises, panghawakan nyo lang yan, at memorize natin. Narito po mga kapatid natin para tayo pangunahan. 1 Samuel 16, 1 to 23. Amen. Tayo po ay manatiling nakatayo at timbasahin ng buong puso, buong may galak at pagkaintindi sa salita ng Diyos. At sa 1 Samuel chapter 16 verse 1 to 23. Verse 1, at sinabi ng Panginoon kay Samuel, hanggang kailan pananangisan mo si Saul, yamang aking itinakwil siya sa maging hari sa Israel. Punuin mo ng langis ang iyong sungay, at ikaw ay yumaon. Susuguin kita kay Isay na Bethlehemita, sapagkat ako'y naglaan sa kanya mga anak ng isang hari. At sinabi ni Samuel, paanong ako'y paroroon? Kung mabalitaan ni Saul ay kanyang papatayin ako. At sinabi ng Panginoon, magdala ka ng isang dumalagang baka at iyong sabihin, ako'y naparito upang maghain sa Panginoon. At tawagin mo si Isay sa paghahain at aking ituturo sa iyo kung ano ang iyong gagawin at iyong papahiran sa akin yaong sa iyo'y aking sabihin. At ginawa ni Samuel ang sanilita ng Panginoon at nagparoon sa Bethlehem, at ang mga matanda sa bayan ay nangaroon upang salubungin siya na nagsisingling at nagsabi, naparirito ka bang may kapayapaan? At kanyang sinabi, may kapayapaan,
ako'y naparito upang maghain sa Panginoon. Magpakabanal kayo at sumama kayo sa akin sa paghahain. At pinagbanal niya si Isay at ang kanyang mga anak, at tinawag niya sila sa paghahain. At nangyari, nang sila'y dumating na siya'y tumingin kay Eliab at nagsabi, tunay na ang pinahiran ng Panginoon ay nasa harap niya. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataasan, sapagkat aking itinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Nang magkagayoy, tinawag ni Isay si Abinadab at pinaraan niya sa harap ni Samuel at kanyang sinabi, kahit ito man ay hindi pinili ng Panginoon. Nang magkagayoy, pinaraan ni Isay si Sama at kanyang sinabi, kahit ito man ay hindi pinili ng Panginoon. At pinaraan ni Isay ang pito, kanyang mga anak sa harap ni Samuel, at sinabi ni Samuel kay Isay, hindi pinili ng Panginoon ang mga ito. At sinabi ni Samuel kay Isay, narito ba ang iyong lahat ng anak? At kanyang sinabi, natitira pa ang bunso, at narito, siya'y nag-aalaga ng mga tupa. At sinabi ni Samuel kay Isay, ipasundo mo siya, sapagkat hindi tayo uupo hanggang sa siya'y dumating dito. At siya'y nagsugo at sinundo siya roon. Siya nga'y may mapulang pisngi, may magandang bikas at mabuting anyo. At sinabi ng Panginoon, tumindig ka, pahiran mo siya ng langis, sapagkat ito nga. Nang magkagayoy, kinuha ni Samuel ang sungay ng langis at pinahiran siya sa gitna ng kanyang mga kapatid. At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang sumakay David mula sa araw na iyon hanggang sa haharapin. Gayon bumangon si Samuel at napasarama. Ang Espiritu nga ng Panginoon ay humiwalay kay Saul, at ang isang masamang espiritu na mula sa Panginoon ay bumagabag sa kanya. At sinabi ng bataan ni Saul sa kanya, narito ngayon, isang masamang espiritu na mula sa Diyos ang bumabagabag sa iyo. Yugos ngayon nga ang aming Panginoon sa iyong mga bataan na nasa harap mo na umanap ng isang lalaki na biyasang nanunugtog ng alpa. At mangyayari, pagka ang masamang espiritu na mula sa Diyos ay nasa iyo, na siya'y tutugtog ng kanyang kamay at ikaw ay bubuti. At sinabi ni Saul sa kanyang mga bataan, ipaghanda ninyo ako ngayon ng isang lalaki na makatutugtog na mabuti at dalhin ninyo sa akin siya. Nang magkagayoy, sumagot ang isa sa mga bataan at nagsabi, narito ang nakita ang isang anak ni Isay na Bethlehemita na biyasa sa pagtutugtog, na makapangyarihang lalaki na may tapang at lalaking mangdidigma at matatalino sa pananalita at makisig sa lalaki, at ang Panginoon ay sumasa kanya. Kaya't nagsugo si Saul ng mga sugo kay Isay at sinabi, suguin mo sa akin si David na inyong anak na nasa kawan ng mga tupa. At kumuha si Isay ng isang asno na may pasang tinapay at isang balat ng alak at isang anak ng kambing at ipinadala kay Saul sa pamamagitan ni David na kanyang anak. At dumating si David kay Saul at tumayo sa harap niya at minahal niya siyang mainam at siya'y naging tagadala ng sandatan niya. At nagpasabi si Saul kay Isay, isinasamo ko sa iyo na sa bayaang tumayo si David sa harapan ko, sapagkat siya'y nakasumpong ng biyaya sa aking paningin. Sabay-sabay po tayong lahat. At nangyari, pagka ang masamang espiritu na mula sa Diyos ay sumakay sa at kinukuha ni David ang alpa at tinutugtog ng kanyang kamay, gayon nagiginhawaan si Saul at bumubuti, at ang masamang espiritu ay nahihiwalay sa kanya. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita at maaari na po tayong makaupo lahat.
to safely give Jesus your Son. He's willing and wanting to bless. His love is so wonderful, His mercy so bountiful. I can't understand, I confess, but Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. Amen. Sino sa inyo nagtanong ng ganon? Why have you chosen me? Nakapagtanong ba kayo ng ganon? Bakit, Lord, bakit ba ako pinili mo? Ang dami naman taong maliligtas, bakit ako pa? Ganon, ano? Meron namang mas mababait dyan. Na, bakit ako pa? Okay, so minsan natatanong natin yun eh. Pero hindi man natin lahat maintindihan ang paliwanag bakit ang dami na dapat makaunawa. Tayo nakaunawa, sabi nga, yung hindi naghahanap, nakasumpong. Hindi naghahanap, nakasumpong. Parang kung baga sa salita natin, nakatalisod lang tayo eh. Hindi ko sinasadya eh. Hindi ko naman hinahanap eh. Pero ano ba't lumapit sa akin? May ginamit sa akin. Talagang ang Diyos ang unang naghahanap sa atin. Talagang hinahanap niya tayo. Gumagamit lang siya ng mga tao. Ganon. Kaya napakabait ng Panginoon sa atin. Alright, so ngayong gabi, ang atin pong mga ngaral ay hindi naman bago sa atin. Salamat at may pagkakataon na tayo magamit. Habang buhay, dapat naman ipagamit ang buhay. Habang bata tayo. Tayo po tumayong lahat.
welcome natin si Brother Daniel Conway. Brother Daniel, preach to us the word. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Yamang tayo po yung nakatayon, tayo po ay buksan po natin ang ating mga Biblia. Dala po ba natin ang ating mga Biblia ngayong gabi nito? Sa 1 Chronicles chapter 16 verse 11. Ako rin napatanong din po ako, Pastor. Bakit po ako napili nyo ngayon? Biro lang po. Andiyan na po ba kayo? 1 Corinthians chapter 16 verse 11. Amen. 1 Chronicles pala, chapter 16 verse 11. Sabay-sabay po nating basahin. Sa English na lang po, sa English. Ready, begin. 1 Chronicles chapter 16 verse 11. Seek the Lord and His strength. Seek His face continually. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na makatayo po, Panginoon, dito. Bagamat hindi po karapat-dapat, Panginoon. Ikaw po ang nagbibigay ng biyaya sa bawat isa sa amin na makalapit sa iyo at makapag-aral ng iyong salita, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ay pagpalain mo ang pag-aaral namin gabi na ito at ganun din po ay maging pagpala kami, Panginoon, at kalugod-lugod, Panginoon, sa iyo. Ang lahat nito ay aming pong samot-dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, maaari na po kayo makaupo. So, seek the Lord and His strength. Seek His face continually. Sa panahon po ngayon, kultura ng Panginoon ng mundo ngayon, napakabilis ng ating modernization, Napakabilis ng development ng technology. Lalong-lalo na yung social media, yung algorithm na tinatawag nila. Mag-search ka lang ng isang bagay, lahat ng konektado sa sinearch mo, lalabas doon eh. Diba? Lalabas na sa feed mo eh. Samot-saring mga ads, lumalabas sa Facebook natin. Kaya minsan, pag nagtingin ka, tingin ka, yung cure for diabetes. Yan. Maya lalabas na yan. Hindi mo mapapansin, maghapon, nakikita mo, puro cure sa diabetes ang nakikita mo sa Facebook. Puro promotional ads. And tao ngayon po, lahat ng hanggat maaari kung ano yung pinakang best para sa atin, yun po yung ating hinahanap. Tama po ba? Yun yung gusto natin para sa atin, yung best. Ano yung best na pagkain, ano yung best na diet, ano yung best na workout, ano yung best na sasakyan, ano yung best na pagkakakitaan. Samot-sari ho, ano yung best na pamamaraan para ma-develop, para ma-develop ang ating pagkatao. Ano yung best na pamamaraan para tayo ay kumita ng pera. At sa social media po, isang click lang yan. Lahat ando na sa social media. Isang click lang yan. Pindutin mo lang yung learn more, tapos i-download nyo yung e-book. Sabihin nila, download na e-book na andun yung step-by-step guide. In 1 week, madidevelop ang focus mo. In 1 month, yayaman ka. Di ba? Sa loob ng ilang buwan, meron ka ng peace of mind. Hindi mo naiisipin. Bakit? Kasi nag-generate ka na ng income, parang wala ka nang aalalahanin. Kasi sa mundo, ang nasa isip lang ng mundo is pagkita ng pera, yun ang security. Pag wala ka nga namang isipin, paano ka kakain, pambili mo ng gamot, di mo problema insurance, hindi mo problema ang gasolina, parang wala ka nang iisipin eh. Pwede ka nang matulog ng payapa. Parang ganun po. So, hindi natin napapansin na yun pala, tayo lang pala ay lumalabas sa target market lang sa Facebook. So lahat ng tao, yun ang hinahanap. Pero ang sinasabi po ng Biblia sa 1 Chronicles chapter 16 verse 11, seek the Lord and His strength. Ngayon, bakit? Ang tanong, bakit ang Panginoon? Kasi sa mundo, hindi maghanap ka sa mundo, sa internet, o kahit saan, magtanong ka,
tanungin mo, ano ang pamamaraan? Paano po ako uunlad? Paano po ako lalago? Sabihin ko sa inyo, walang magsasabi sa inyo na hanapin mo ang Panginoon. Sa dinami ng mga nakausap ko, paano po kayo yumaman? Paano po kayo kumita? Na unbeliever ha? Paano po kayo umunlad? Wala akong narinig na sinabi, hanapin mo ang Panginoon. Ngayon, bakit po natin kailangan hanapin ang Panginoon? Yung sinasabi sa verse 11, seek the Lord and His strength. Meron naman po akong 2 puntos ngayong gabi na ito. Number 1, why do we need to seek the Lord? Because we are weak and imperfect. Para makita natin ang Panginoon o ang presensya ng Panginoon sa ating buhay, kailangan muna nating i-acknowledge yung ating kahinaan na hindi natin kayang tumayo mag-isa. We must first acknowledge our frailty and inability to stand on our own. Our human nature is weak, but God understands that our limitations. Sabi po sa Psalms chapter 103, verse 14, for He knoweth our frame, He remembereth that we are dust. Kahit ang Panginoon, alam niya na tayo ay gawa sa alikabok. He knoweth our frame and remembereth that we are dust. Yan ang isa sa mga problema minsan natin bilang mga Kristiyano. Nakakalimutan natin kung saan tayo, kung ano ang ating pinanggalingan, kung saan tayo gawa. Saan ka gawa? Tayo ay gawa lamang sa alikabok. Yung iba, sa unggoy daw. Diba? Pero ang sinabi ng Bible, He remembereth that we are dust. Tayo ay alikabok lamang. At bilang mga mahihinang nilalang po, tayo ay limitado. Tayo ay limitado sa kung ano ang kaya nating gawin. Naranasan nyo na ba na may kumatok sa bahay nyo at may nangihingi ng tulong? Sino naka-experience ng ganun? Kumatok sa bahay nyo? Maraming hindi pa. Abangan nyo ako bukas, kakatok ako sa inyo. Hindi, pero naranasan nyo na, may kakatok sa inyo tapos nangihingi ng tulong. Tapos kitang-kita mo na madaling tumanggi. Diba? Sabihin mo lang, walang extra. Madaling tumanggi, pero sa pagtanggi mo, sa pagtanggi natin, ano yung nararamdaman natin after? Nakakaramdam ba tayo ng peace? Nakakaramdam ba tayo ng, tawag doon? Completeness ba tawag doon? Or nakakaramdam ba tayo ng kapayapaan? No? Pero wala kang maibibigay, wala tayong maibibigay eh. Ako naranasan ko yun. May kumakatok sa amin, regular namin yun eh. Talagang anong time na nakakaluwang-luwang, every week lagi kaming may grocery na nakatabi para sa kanya. Dumating sa point na walang-wala. Wala kayong maibigay. Kung titingnan naman natin, kung sinong mas may pangangailangan ng tulong, sila. Kung titingnan yung status namin parehas sabi ko, Lord, parang ang bigat sa pakiramdam na limitado ako. Nahadlangan ako ng aking limitasyon bilang tao. Tanging magagawa ko lang yung ipagdasal. At nakakalungkot po na sa kahinaan natin, minsan, ang tinitingnan natin ay yung hindrance. Yung hindrance. So bakit natin kailangan hanapin ang presensya ng Panginoon? Dahil po tayo ay mahina at tayo ay hindi perpekto. For us to live, or para po tayo ay mabuhay ng nasa tama, tama sa paningin ng Panginoon po, hindi sa tama na paningin natin. Sa tama, sa paningin ng Panginoon, kailangan natin i-acknowledge yung ating pong panghihina, yung ating kahinaan. Hindi natin makikita ang presensya ng Panginoon kung ang nasa itaas ay ang ating sarili. Bakit?
Kasi ang focus natin yung ating sarili eh. Tama po ba? Hindi natin makikita ang Panginoon sa ating buhay kung ang focus natin ay ang ating sarili. Ang hinahanap natin ay, tawag dito, nakalimutan ko yung term. May tatawag na yung self-confidence, yung, nakalimutan ko yung term. Di ko nasulat. Pero kung ang Panginoon ay hindi natin hinahanap, nasaan siya sa ating buhay? Ano ang kanyang lugar o pang-ilan siya sa ating priority? Kung ang hinahanap natin ay yung sarili nating kapakanan, o sarili nating gain, yung sarili nating gain, kung ano yung pakikinabangan natin, hindi natin siya makikita. So, we must acknowledge that we are weak. Our minds are unstable. Ang ating isip ay hindi stable. Kaya maraming tao kahit mayayaman. Naalala ko yung mga kinikwento ni Sister Dina na mga magulang, no? Mga magulang ng mga estudyante niya. Itong mga to ay talaga namang sasabi ko sa inyo, parang nahiligo sa pera tong mga to eh. Sobrang yaman. Pero magtataka ka. Bakit sa kabila ng sobrang kayamanan, karamihan, merong mga nagsisuicide, iniiwan ng pamilya. Magtataka ka eh. Bakit? Dahil ang isip nila ay hindi stable. Dahil wala dun sa isipan nila ang presensya ng Panginoon. Sarili lang. Kung ano ang nakikita nilang tamang pamumuhay sa kanilang sariling mga mata, yun ang kanilang priority. Yun ang kanilang inuuna. So our minds are unstable. Our hearts are deceitful. Our hearts are deceitful. Ang puso ng tao ay madaya. Ano? At kung ang puso ang masusunod, naku, marami nang umiyak dyan. Marami nang umiyak dahil inuna ang puso. And we are all vulnerable to temptations and failures and discouragements. Kapag ka tumingin ka sa social media, ngayon, kasi laging social media ginagamit ko, kasi lahat naman tayo laging nandyan eh. Lahat tayo nakaka-browse sa social media. Pag nakita natin social media, no, makikita natin dyan minsan yung mga tao na parang, pag nagpo-promote na parang andali-dali ng buhay. Parang andali ng buhay. Parang hindi mo kailangan maghirap. Di ba? Parang wala kang problema. Hindi mo kailangan problemahin. At minsan nakakatukso na tanggapin yung mga pilosopiya ng mga taong ito. No? Isa sa mga nakita kong pilosopiya, sabi niya, bakit ako magpapasalamat sa Panginoon? Ako ang nagtrabaho. Hindi naman ang Diyos ang nagtrabaho, ako. Bakit thank God? Di ba? At magugulat ka. Marami nagko-comment, oo nga. Maraming sumasang-ayon. Although marami ding hindi. Pero magulat ka may sumasang-ayon sa ganung mindset. Bakit nga naman? So our minds are unstable, our hearts are deceitful, and we are all vulnerable to temptations and failures and discouragements. We are fragile, and we are limited and prone to mistakes. Tayo ay sobrang hina kung babasahin natin ang Biblia at doon natin ikukumpara. Huwag natin ikumpara ang ating sarili sa kapwa natin. Bakit? Makasalanan din yun eh. Di ba? Makasalanan din yun eh. Ikumpara natin yung sarili natin sa kung anong sinasabi ng Biblia. At doon natin husgahan ang ating sarili. Anong ginawa ko yun? Mas lalo nanlumo. Mas nakakadiri pa pala ako kaysa sa kapwa ko. Kasi ang tendency kapag kinumpara natin ang sarili natin sa kapwa natin, tendency magmalaki tayo eh. Parang yung ginawa ng isa sa mga
yung nagdasal, no? Na Panginoon, salamat dahil hindi ako katulad nitong mahirap. Yun yung tendency pag kinumpara. Pero pag kinumpara natin ang ating sarili sa salita ng Diyos, makikita natin na tayo ay mahina, na tayo ay marupok, na tayo ay imperpekto, na lahat tayo ay nagkakamali. At hindi natin kayang mamuhay ng matuwid sa harap ng Panginoon kung wala ang kanyang presensya. At wala tayong gagawin dito sa mundo na hindi magiging sayang, o sinasabi nga sa Ecclesiastes, vain, kung wala ang presensya ng Panginoon. To save us from our wicked ways and unrighteousness, we need divine intervention in our lives. Katulad na lamang po nung tayo'y mga hindi pa mananampalataya, hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Tama po? Hindi natin kayang iligtas yung mga sarili natin. Lahat talaga tayo pupunta sa impyerno. Anong nangyari? Nagkaroon ng divine intervention. May bumaba, may namatay para sa atin. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Recognizing our weakness is a humble admission that we cannot do everything alone. Hindi po ito tanggap na tayo'y mahina. Ito po hindi kahinaan. Bagkus ito po ay kalakasan. Kasi kaya nating tingnan at tanggapin kung ano yung totoong tayo. It is not a sign of failure, but a step toward seeking God's face, realizing that we are made of dust. Bilang mga mananampalataya, balikan po natin ang nakaraan. Noong tayo ay mga mga makasalanan, no, hindi pa tayo ligtas. Tayo ay parang mga tupang ligaw. Hindi parang, tayo ay mga tupang ligaw talaga. Tayo ang nakakaalam, alam natin, no, sa mga sarili natin. Kung tayo ay titingin sa nakaraan, alam natin kung ano yung mga dark secrets na meron tayo. Tama? Tama? Hindi lahat ng tao alam yung mga nakaraan natin eh. Yung dark secrets na meron tayo, meron ba tayong mga dark secrets na nakatago? Tama ba? Ang tawag ba doon ay demons in our closet? Yun ba yun? Tama ba yun? Pero meron tayong mga madidilim na nakaraan. No? At sa tuwing iisipin natin yon o aalalahanan, tuwing babalikan natin yung ating mga nakaraan, ano ang ating nararamdaman? Nararamdaman ba natin na tayo ay nakakapangliit? Nararamdaman ba natin yung kalungkutan? Tayo ba'y nandidiri? Tuwing babalikan natin ang ating nakaraan, ang ating mga kasalanang ginawa sa ating kapwa, sa Panginoon, sa ating mga magulang. Kung babalikan natin ang mga bagay na ito, ano po ang ating nararamdaman? Dumadating ba tayo sa point na parang hindi natin kayang patawarin ang ating mga sarili? Kahit tayo, hindi natin matanggap, no? Ang ating sarili, parang hindi ka karapat-dapat. Brother Daniel, hindi ka karapat-dapat. Hindi ka dapat maligtas. Kaya yung kinanta ni Brother Aaron kanina, no? Why have you chosen me? Panginoon, sa dinami-dami ng mga tao, bakit ako? Dalawa lang ang nakakaalam ng ating nakaraan. Ikaw at ang Panginoon. Pero may pagkakaiba. Ano po ang pagkakaiba? Sa Panginoon, meron po tayong pag-asa. Sa ating sarili, wala. Ang Panginoon ay matuwid at tapat para tayo ay patawarin. Kahit tayo mismo, hindi natin kayang patawarin ang ating mga sarili.
He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us of our unrighteousness. In fact, He is so loving that He died for us. He died for you and me. Admitting weakness is crucial to finding healing, both physically and spiritually. Seeking God's face in moments of vulnerability allows Him to provide peace that surpasses all understanding. Ano po ibig sabihin nun? Kung tayo ay may dinadala na kabigatan, kung tayo po ay kasalukuyang may problema na hindi natin masabi kahit kanino, at tayo'y bigat na bigat, meron tayong struggles, parang yung kay Apostle Paul, meron siyang tinasabi na tinik sa kanyang tagiliran. At inihiling niya sa Panginoon na alisin. Pero ang sinabi ng Panginoon sa kanya, "My grace is sufficient for thee." My grace is sufficient for thee. Seeking God's face in moments of vulnerability allows Him to provide peace that surpasses all understanding. Peace, imagine, peace that surpasses all understanding. Kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag. Kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag. Kaya magtataka kayo eh. Magtataka tayo eh. Minsan, alam mo parang nakaranas ka ng pagbagsak, pero nakakapagpatuloy pa rin. Tama? Nakaranas tayo ng pagbagsak, o kaya nagkaroon tayo ng malubhang sakit. Naalala ko si Brother Villanueva. Tawag doon, stretcher yun, no? Naka-stretcher na. Pero linggo-linggo, nandito sa simbahan. Peace that surpasses all understanding. Peace that surpasses all understanding. Pwede naman niyang hilingin, Panginoon, alisin mo sa akin tong sakit na to. Di ba gusto ko pang maglingkod, gusto pa kitang paglingkuran, gusto ko pang makitang maitayo ang church building dito. Pero hindi, ang binigay sa kanya ng Panginoon, peace. Peace that surpasses all understanding. Para mapagtagumpayan, para makapagpatuloy sa kabila ng kanyang karamdaman. Mas minsan tayo, masakit lang ang ulo. Isa na po ako doon, guilty ako doon. Yung mga maliliit na bagay, nagiging hindrance. Na kaya naman nating pagtagumpayan, kaya naman nating gawan ng paraan. Diba? Pero bakit hindi natin ginagawa? Alam natin sarili natin, kayang gawin ng paraan. Pero bakit hindi po natin ginagawa? Dahil hindi presensya ng Diyos ang hanap natin. Yung comfort. Tama po? Hindi yung presensya ng Diyos ang hinahanap natin. Yung comfort. Aminin po natin sa hindi. Totoo yun eh. Totoo po yun. Yun ang pinakang unang kalaban natin, yung comfort ng sarili natin. Sabi sa Philippians chapter 4, verses 6 to 7, admitting weakness is crucial. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. So dito po tayo sa ating second point. Why do we need to seek the Lord? Why do we need to seek the Lord? Unang-una, dahil tayo po ay mahina. Dahil tayo imperfecto. Pangalawa, dahil His strength is perfect. Ang kalakasan na nanggagaling sa Kanya ay perpekto. No? Seek the Lord and His strength. Ang kalakasan na nanggagaling sa Kanya ay perpekto. Seeking God's face means seeking His strength. So kaya natin hinahanap ang Panginoon.
ang presensya ng Panginoon dahil tanggap natin na tayo ay mahina. At pangalawa, kaya natin hinahanap ang presensya ng Panginoon dahil kailangan natin ng kalakasan na manggagaling sa Kanya upang makapagpatuloy sa Kanyang kalooban. Hindi sa kalooban natin, sa kalooban ng Diyos. Di ba? Sa kalooban ng Diyos, hindi sa kalooban natin. Seeking God's face means seeking His strength. It is in our weakness that God's power is most evident, and we must rely on His grace to strengthen us. We must rely on His grace to strengthen us. No? It is in our weakness, sa ating kahinaan, doon lumalabas. Doon lalo nagiging evident sa atin. Bakit? Bakit lalong mas lumilitaw ang kapangyarihan ng Diyos? Dahil hindi na yung sarili natin ang ating hinahanap eh. Wala na tayo, depleted na tayo eh. Kumbaga, andun yung kalakasan ng Panginoon. Kaya lang, hindi yun yung focus natin. Nakafocus tayo sa sarili nating kalakasan. At dahil nawala na tong sarili nating kalakasan, at nakita natin na tayo'y mahina, doon tayo ngayon dumilingon sa kalakasan ng Panginoon na ibinibigay niya sa atin. So it is more evident in our weakness. Seeking God's face means seeking His strength. It is in our weakness that God's power is most evident, and we must rely on His grace to strengthen us. 2 Corinthians chapter 12, verses 9 to 10. My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. For when I weak, then I am strong. Embrace your weakness because it will be the means through which Christ's power will be revealed. Embrace our weakness. We must embrace our weakness. No? Tanggapin natin ang ating kahinaan dahil yun yung magiging means, no, sa ating pagpapakumbaba. Yung po ibig sabihin ng tanggapin natin ang ating kahinaan, yung ating pagpapakumbaba. Amen? Tayo ay magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Sabi sa Bible, God resisted the proud. So kung gusto mo ang presensya na kahit hanapin mo ang Panginoon, o kahit sabihin mo, hinahanap mo ang Panginoon, kung ikaw ay mayabang at ang itinataas mo yung sarili mo, hindi mo makikita ang Panginoon. Lalayuan ka pa nga eh. God resisted the proud and giveth grace to the humble. So yun po ang ibig sabihin ng embrace your weakness. Be humble in the sight of God. We must be humble in the sight of God. Rather than viewing frailty or suffering as hindrances, no? Rather than viewing our frailty and weakness as hindrances, we must view it as opportunities for God to demonstrate His power in our lives. Imbis na tingnan natin ang mga bagay, ang ating mga problema na hadlang, no? Ang tingnan natin ay kung ano kaya ang gagawin ng Panginoon sa gantong panahon. Di ba? Kaya napakaganda nung preaching ni Sir Julius nung Sunday, waiting on the Lord. Hindi ibig sabihin para ka naghihintay ng bus sa bus station, no? Passive ka lang naghihintay, darating. Hindi eh. You must wait actively. Waiting actively. Sa paghihintay mo, lalo mo siyang kikilalanin. Amen? So, hindi naging hadlang ang ating mga problema. Hindi naging hadlang ang ating Meralco bill. Ilang beses tayo naka-experience na nangangailangan tayo ng pera para sa Meralco bill. Hindi naging hadlang ang pagbili natin ng lote. Amen? Para tayo ay magpatuloy. Hindi naging hadlang
yung ating mga legal na usapin. Tama? Hindi naging hadlang yung problema natin. Lahat ng problema natin dito sa simbahan, lahat ng pinagdadaanan natin dito sa simbahan, lahat ng pinagdadaanan natin sa ating kanya-kanyang pamilya, sa ating asawa, sa ating anak, hindi dapat ito maging hadlang. Pagkos dapat tingnan natin kung ano yung kayang gawin ng Panginoon. Ano ang susunod na milagro na gagawin ng Panginoon. Ang hanapin natin ay yung kalakasan na ibibigay niya sa atin upang pagtagumpayan, upang magpatuloy sa pamumuhay ng tama, na ayon sa kanyang kalooban. Yun po ang ating dapat tinitignan. Hindi dapat natin tinitingnan kung gaano kalaki ang bayarin, kundi kung gaano kalaki ang pananampalataya natin para mabayaran ang ating mga bayarin. Hindi lang basta naghihintay. Siyempre gagawa tayo ng effort. Hindi naman yan magic Nabayaran na lang agad. Amen? Hindi naman yan magic Ibig sabihin, titingnan natin kung ano ang gagawin ng Panginoon. Dahil tayo mismo nalulungkot, tayo mismo nababurden, tayo mismo nabibigatan. Panginoon, bigyan mo ako ng kalakasan, bigyan mo ako ng means para maging katuwang, hindi maging pabigat, upang maging makabawas. Makabawas man lang. Amen? Ang titingnan po natin ay ang Panginoon at ang kaya niyang gawin, hindi ang problema. Dahil ang problema hindi yan mawawala. Kasama yan sa paglago. Ang problema ay kasama sa paglago. But first, those are opportunities for us to experience and embrace the strength of God to demonstrate His power and grace in our lives. But first, again, unang-una, kailangan natin i-acknowledge na tayo ay mahina. Kailangan natin i-acknowledge na tayo ay imperfecto. Hindi natin magagawa ang kanyang kalooban nang wala ang kanyang presensya. Hindi natin mapagtatagumpayan ang mga spiritual na bagay, ang spiritual na struggles nang wala ang kanyang presensya. It's in moments of failures, exhaustion, and emotional burnout. Kadalasan yan naranasan natin sa trabaho. Sa trabaho. Paulit-ulit. Redundant ang ginagawa. Nabe-burnout ka na. Pagod ka na. Pagod na tayo magtrabaho. Sa ministries, pag-handle ng mga tao, pag-handle ng people, o pag-handle ng church, sa ating kanya-kanyang ministries, minsan nakaka-burnout. Bakit? Kasi iba't ibang tao, iba't ibang pananaw, iba't ibang opinion, iba't ibang gusto, iba't iba ng init, iba't iba ng lamig. Nakakaramdam tayo ng burnout. It's in moments of failure, exhaustion, or emotional burnout that God's strength is revealed most clearly. When we hit rock bottom, it's His strength that carries us forward. It's His strength that carries us forward. Kapag tayo ay bumagsak sa pinakang baba, it is His strength that carries us forward. Siya ang dahilan kung bakit. Kadalasan nababasa ko to sa mga post ng mga unbelievers. Minsan mas malakas pa ang loob nila For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you an unexpected end. Makikita mo ito, pinopost ng kahit sino, kahit hindi naiintindihan ng context ng Jeremiah. Isa pa, sa common, na laging pinopost, I can do all things through Christ. Pero ang emphasis, nandun sa I can do all things. Hindi wala kay Kristo. Paano mo sabi, brother? Tingnan mo yung buhay, wala si Kristo. Paano mo masabing I can do all things through Christ kung wala naman sa'yo si Kristo?
Di ba? So, minsan, nakakainggit na mas kaya pang i-claim ng mga unbelievers yung pangako ng Panginoon. I will never leave thee nor forsake thee. Mas kiniklaim pa ng mga unbelievers kaysa tayong mga Kristiyano. It's in moments of failure, it's His strength that carries us forward, showing us that we are never truly alone. Today's culture, ang culture ngayon, nakafocus sa pag-glorify ng sarili. Usong-uso dyan yung mga salita na, be your own boss. Be your own boss. Bakit? Magnegosyo ka. Be your own boss. Naniniwala po ba tayo doon? Sa be your own boss? Ako naniniwala ako doon nung una. Be your own boss. Pero, na-realize ko na sa pagbabasa, nag-aaral ng salita ng Diyos, bilang Kristiyano, dapat imposible na yun sa kahit anong aspeto ng ating buhay. Yung be your own boss. Sa negosyo man yan, sa trabaho man yan, dapat laging Panginoon yung boss. Laging yung Panginoon. Bakit? Kasi kapag tayo yung boss, ang nasusunod tayo, syempre. Kung ano yung kalooban natin, yun ang nasusunod. Kung anong standard natin, yun ang masusunod. At minsan, dahil tayong nasusunod, kahit mali yung ginagawa nating tama. Di ba? So, yung mga ganitong filosofiya na akala natin napakababaw, pero meron tayong tinatawag na ripple effect. Na simula sa maliit, lumalaki. So yung mga gantong isipin, kung hindi tayo magiging maingat, tatanggapin lang natin ang tatanggapin. Bakit nga naman sa Diyos magpapasalamat, ako nagtrabaho? Di ba? The Bible teaches us a different truth. Real strength comes from admitting our weaknesses and relying on God's strength. Not our own. His grace is enough to sustain us when we feel depleted, and His power shines through most when we are weak. So depending on God, God's strength doesn't mean passivity, but rather allowing His power to work through our efforts. Kaya po sinabi ko kanina, hindi naman yan magic. Hindi yan magic na mababayaran. Di ba? May mga ginamit. Ngayon, sa susunod, mas maganda kung lahat tayo gagamitin. Kung lahat tayo nagiging kagamitan. Hindi lang sa pagbayad ng bills. Maraming pangangailangan ng ating simbahan. At nakakatuwa nga, nagkaroon na tayo ng iba't ibang ministries na sa pangunguna ni Brother Cedric. May ginamit na tao para mag-isip. At nakakatuwa naman na yung mga kinausap niya, yung mga tinap niya, wala naman tumanggi. May tumanggi ba, Brother Cedric? Wala naman. Wala. Kasi volunteers At nakakatuwa kasi parami ng parami yung nakakaganap. Parami ng parami yung nakakakita ng pangangailangan. Parami ng parami ang pinagpapala ng Panginoon. Parami ng parami ang lumalago sa pananampalataya. Parami. Hindi tayo kumukonti. Dumadami po ang nagpapagal. At nakakatuwa. Bakit? Dahil mas nakaka-encourage. Pag mas maraming involved, mas maraming na-encourage, mas maraming nadadala. Diba? Alam natin na hindi tayo patay na simbahan. Tayo ay namumungal, tayo ay gumagalaw. So nakakatuwa po, ang mga mothers, ang mga fathers, makikita nyo may kanya-kanyang project, ang mga young people, ang dami na ulit ng young people.
Halos lahat sila involved. At malaking bagay po doon ang mga magulang. Malaking bagay po ang mga magulang sa involvement ng ating mga young people. So the Bible teaches us a different truth. That strength comes from Him. The real strength comes from Him. From admitting our weaknesses and relying on God's strength. Depending on God's strength doesn't mean passivity, but rather allowing His power to work through our efforts. It's in moments of failure, exhaustion, and emotional burnout that God's strength is revealed more clearly when we hit rock bottom. It's His strength that carries us forward, showing us that we are never truly alone. Sa ating trabaho, sa ating responsibilidad, sa ating pamilya, sa pag-overcome ng ating addiction, marami-rami po ang sakop ng word na addiction. Pwedeng addiction sa pornography, addiction sa pagnanakaw, addiction sa pambababae, addiction sa computer games, addiction sa kung ano man, na sobra. That is addiction. So, sabi po sa verse 11, 16:11, 1 Chronicles, seek the Lord and His strength. So, doon na po ba nagtatapos yun? Hindi pa. Sabi diyan, seek His face continually. Bakit po? Dahil araw-araw, lalo na sa panahon ngayon, palala ng palala ang panahon. Palala ng palala. Isipin nyo dati, pwede kang magbasa na sa US, pwede kang magbasa ng Bible. Ngayon, bawal na. Bawal magbasa ng Bible or basahan mo ng Bible sa eskwelahan yung mga bata. Bawal na yan. Bawal kang mag-street preaching. Palala ng palala. Hanggang sa, pati tayo dito sa Pilipinas, hindi naman tayo kinalaman dun eh. Pati mga kalokohan dun, ginagaya nating mga Pinoy. Feeling natin, mga kanurin tayo. No? Ang view ng mundo, ang Panginoon ay mapagmahal. Yun lang. Yun lang. Ang Diyos ay mapagmahal. God is love. Yun lang. Yun lang ang tuturo ng mundo. God is love. Hindi nila tuturo na God is holy and just. God is also holy and just. So kailangan natin hanapin ang Panginoon continually. Hindi lang sa isang araw. Hindi yan vaccine. No? Vaccine nga, may booster eh. Paano pa yung spiritual na buhay natin? Di ba? In our modern world, distractions are endless. The struggle to stay focused on our spiritual growth. Kaya bilib ako dun sa mga nagkakaroon ng fasting, prayer and fasting. Naranasan nyo bang mag-prayer and fasting? I believe lahat tayo nag-prayer and fasting. So bilib ako sa ginagawa to na everyday or regular schedule sa kanilang buhay. Prayer and fasting, bakit? Kasi naiintindihan nila yung pangailangan, yung limitasyon natin bilang tao. At nakikita nila yung mga pangailangan, kailangan ilapit sa Panginoon, na kailangan yung kalakasan ng Panginoon. Yung mga bagay na hindi natin kayang, hindi natin abot, no? Hindi abot ng ating mga kamay. Temptations may come in the form of materialism, unhealthy relationships, or even in the pursuit of success at the cost of our spiritual well-being. Even the pursuit of success. It is also, temptation may also come in that form, no? In the pursuit of our success. Sa kagustuhan nating maging matagumpay, sa version natin ng tagumpay, napapabayaan po natin ang ating sariling kapakanan spiritually. Spiritually. Napapabayaan natin ang panambahan. Napapabayaan natin ang fellowship. Napapabayaan natin ang Bible study. Napapabayaan natin ang Bible reading. Ang prayer life. Napapabayaan natin. Wala tayong panahon magmasal. Bakit? Pagod na ako eh.
Naranasan nyo yung pagod na kayo, tapos pagka-pray nyo, dumilat na lang kayo, almusal na. Sino nakaranas nun? Ako lagi eh. Diba? Kasi, bakit? Tira-tirang kalakasan, tira-tirang lakas yung binibigay natin sa Panginoon eh. Diba? nagpray ka, tapos dumilat ka na lang, almusal na, naamoy mo na yung hotdog, tsaka yung hot cake, tapos may cheese. Di ba? Bakit? Kasi tira-tira na lang yung kalakasan na binibigay natin sa Panginoon eh. Parang compliance na lang yung magdasal. Hindi na dahil hinahanap natin yung presensya niya. So continuously seeking God's face through regular Bible study, prayer, and attending church fosters deeper spiritual growth and keeps one's heart in harmony to God's will. Keeps one's heart in harmony to God's will. So dapat yun po yung hanapin natin. Seeking God's face in today's world requires a deep recognition of our human weakness, a complete reliance on His strength. Pag sinabi hong complete, hindi yung kalahati nakapasok, yung kalahati nakalabas. Pag sinabing complete, yung buong pagkatao natin. Di ba? Tama ba? Ano ba yung sinasabi? Complete from A to zinc. Di ba? Pag sinabing complete, yung buo, hindi yung kalahati, hindi yung 1/4, hindi yung 3/4, yung buo. Buong pananampalataya, buong pagtitiwala sa Panginoon. The modern struggles that we face, whether career pressure, health issues, or bombardments of distractions, only emphasize how much we need God. So lahat ng mga distractions na yan, kung ano man ang kanya-kanyang struggles natin, lahat yan ay evidence or lahat yan ay sign. Ito na ang sign. Diba? Mahilig tayo mga Pinoy na yun eh. Ito ang sign na kailangan mo ang Panginoon. Ano? Hindi ka nag-pray kagabi. Hindi ka nagbasa ng Bible kahapon. Yun yung sign. Sign niya na tayo ay mahina. Sign niya na tayo ay nagiging pabaya. Hindi natin inaasam yung paglago. Ang gusto lang natin ay comfort. It's a sign. Minsan hindi natin yan nakikita or kadalasan hindi natin yan nakikita. Lalo na kung hindi natin kayang tanggapin. Lalo na kung hindi natin nakasanayan. But it's a sign. Nawa ay makita natin yung signs. Seeking God's face in today's world require a deep recognition of our human weakness and complete reliance on His strength. By staying connected to Him, we can find the grace, strength, and guidance to overcome the challenges and temptations at our time. So, ang cellphone, para ma-charge, kailangan mo ng charger. Ba? Kailangan connected. Para maka-access ka sa internet, kailangan continuous naka-connect ka sa Wi-Fi or sa data, sa internet. So, ganun din po ang ating buhay. Kung gusto natin na continuous na tayo ay namumuhay ng tama sa paningin ng Panginoon, hindi po sa paningin natin, dapat continuous connected po tayo sa Panginoon. Amen? Continuous dapat na hinahanap natin ang Kanyang presensya. Dapat continuous, no, ang ating pagbabasa, ang ating pagdadasal. Continuous po yan. Hindi po yan one-stop shop. No? Hindi po yan parang get-rich-quick scheme. Yan po ay continuous, araw-araw. Patuloy po natin yung gagawin. Ano po? Tayo pong lahat ay manalangin. Manamin Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na ito, Panginoon. Salamat po sa inyo pong oras na pinagkatiwala sa amin upang pag-aralan po ang iyong salita, Panginoon. Nawa po ang aming pong inaral ay may sa buhay namin at ito po ay maging reminder po sa aming lahat bilang mga manampalataya na hindi kami maging pabaya at kami maging maingat at kami mapagbantay, Panginoon, sa aming mga sarili. Na kadalasan po, Panginoon, ay ikaw ay aming iniisang tabi, Panginoon, at ginagawa ka naming parang hilingan lamang kapag kami ay nangangailangan.
Panginoon, tulungan mo kami at turuan mo po kami, Panginoon, kung paano ka namin pa mas kikilalanin. Ikaw po ang kumilos sa amin, ikaw po ang gumawa sa aming buhay, Panginoon. Paluguin mo kami at nawa, Panginoon, maging kalugod-lugod kami sa iyong harapan, Panginoon. Lahat nito ay aming pong dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. All the people say amen. Mahalaga po yung tayo may hinahanap na tama sa buhay, ano? Yung Panginoon, unang-una. Huwag nating kalimutan na hanapin ang Panginoon sa lahat ng bagay ng ating buhay. Kapag gusto nating gumaling sa karamdaman, hanapin natin ang Panginoon. Asan ang kanyang paraan? Hanapin natin ang kanyang karunungan. Laging yung sa Diyos. Awitin natin yung seek ye first. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God. Shall we all stand up, please? Amen. Thank you, Daniel. Salamat sa paalala na talagang, alam niyo po, sa dami na hinahanap ng tao, at record naman yan ng Bible, talagang nakakalimutan ng tao ang Diyos. Amen. Awitin po natin ito. Seek ye first the kingdom of God. Yan, meron first sa buhay. Everyone, sing with us. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. I shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Manaming Diyos, salamat po ng maraming meron kaming time na ibinigay mo para hanapin ka namin sa aming buhay. Lalo na nga sa panahon ng aming mga kabataan, na habang bata pa, hanapin na ang Panginoon at ang kanyang kalooban. Hanapin ang kanyang lakas. Hanapin ang kanyang mukha. Ang kanyang favor. Hanapin ang kalakasan mula sa Diyos dahil hindi sapat ang kalakasan ng tao. Hindi sapat ang manpower. Hindi sapat ang industrial power. Hindi sapat ang monetary power. Hindi sapat ang natural power. Kailangan po namin ng divine power. Sa lahat ng gampanin sa gawain ng Diyos, ang kailangan po ay Holy Spirit power. Hindi lamang po sapat ang skill, training, expertise, experience, seniority, number of years, familiarity with the job. We need the strength that comes from God. Marami na po ang simbahang nagsara. Marami ng pastor ang nag-quit. Marami ng mga choir members ang nawala. Marami ng members ang nag-backslide. Not because the Bible is not available. Not because God is not listening. But because we forgot to seek Him. We ask something from Him.
but we do not seek Him. We are busy with the work, but we forget the Lord of the work. Ganitong sinabi mo sa mga alagad na nanghinayang nang sila'y makita nilang ibinuhos ang mamahaling pabango. Sayang ang wika ng mga alagad. Sayang. Sana'y naipamigay sa mga mahihirap. At ito isang halimbawa na hindi nila hinanap ang Panginoon. Ang hinanap nila ay para sa tao. Panginoon, tulungan niyo po kami na ma-differentiate namin alin ang mas mahalaga. Si Marta, inuna niya ang pagiging abala sa kusina. Si Maria, iniwan niya ang gawain sa kusina pansamantala. Umupo siya sa presensya at sa paanan ng Panginoon at nakinig. Pinili niya unahin ang Panginoon. Pinili niya ang lakas at ang mukha ng Panginoon sa kanyang buhay. Help us, Lord, to be reminded. Baka meron kaming nagagawa na gano'n. Nag-aalamarta kami. Tulungan niyo kami. Salamat ngayong gabi. Narito kami, isang kapahayagan. Inuna ka namin, hinanap ka namin. Marami po dito pagod sa trabaho. Marami po dito pagod sa eskwela. Pagod sa bahay. Pero hinanap ka ng iyong mga anak ngayong gabi. Hinanap ka ng mga taong ang hiyaw ng katawan ay magpahinga, pero hinanap ka ng kanilang puso. Salamat po ng marami. Nabigyan ka ng kaluguran ng iyong mga anak. Kaya naman, Panginoon, lalo niyo po kaming likha ng uhaw sa iyo. Laging may dahilan para ikaw ay aming paglingkuran. Bless you po ang bawat isa. Lalo ka naming hanapin, kauhawan, hanapin namin ang iyong favor, hanapin namin ang iyong presence, hanapin namin ang iyong power. Papangyarihin niyo po sa aming buhay. Thank you, Lord, for Brother Daniel. Bless niyo ang kanyang buhay. Lalong maging totoo sa kanya ang kanyang mensaheng ibinahagi sa amin ngayong gabi. Bawat tatayo na mangangaral sa likod ng pulpito, kami ang una na dumadalangin, papangyarihin mo. Kami ang una mong turuan. Kami ang una mong hubugin. Kami ang una mong ilayo sa mga bagay na hindi marapat sa amin. Patatagin niyo kami. Bawat tatay, bawat nanay, may mga concern sa kanya-kanyang pamilya. Sa kanya-kanyang kinabukasan. Sa kanya-kanyang kalusugan. Sa kanya-kanyang kabuhayan. Ngunit higit sa lahat, on top of this, meron kaming concern sa aming pananampalataya, sa aming Panginoon. Salamat po ng marami. Bless you po, maging mga kasama namin sa online. Iba-ibang concern, maaaring hindi po makarating dito dahil ng mga karamdaman. Lord, ipahayag mo ang mukha mo sa amin, sa iyong mga anak. Masumpungan po ng iyong mga anak ang iyong favor sa anumang aming hinihiling, matanggap namin mula sa iyo. Salamat po ng maraming. Muli, matutunan namin laging hanaping unahin ang iyong kaharian at ang iyong katuwiran. Dalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 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 So, salamat po sa Panginoon. Lahat po ng na-bless sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Lahat po tayo ay binabasa pa lang, Binabasa pa lang yung salita ng Diyos. Seek ye the Lord. Talagang Lord. Magandang mensahe po ito sa amin. At ito naman sa totoo, ito ang nakaligtaan sa Europe. Ngayon, yung mga bansa na mga dating maiinit sa Christianity, ngayon wala na. Ito, nawala. Ito yung nawala.
Sa totoo lang. Salamat. Amen. Tayo po magpapasalamat. Magtitipon po tayo ng ating mga kaloob. Hilingin natin si Brother Sammy. Brother Sammy, ngayong gabi, halika. Pasalamatan ng ating Panginoon. Pag-pray ang ating mga kapatid. Pagpalain lalo. Sumagana tayo sa mga pagkakaloob. Pagtuwang sa gawain ng Panginoon. Tayo po'y pumikit at yumuko. Panginoon, salamat po sa mensaheng aming narinig. Tunay nga, ikaw po ang aming Diyos na dapat naming hanapin, dapat namin paglingkuran, Panginoon. Amen. Bigyan mo kami ng pagkakataon na lalo kang purihin. Linisin mo po aming puso at isipan at kami maging tuwid sa iyong harapan. Sa mga araw-araw at sa mga bagay na aming gagawin, ikaw pong mataas, Panginoon. Yes, Lord. Palain mo kami at pangunahan sa gabing ito at sa mga araw pang darating. At ihanda mo ang bawat isa sa mga gawain, Panginoon, na aming gagawin itong mga darating na araw, Panginoon, lalo na ang aming fire evangelism, Panginoon. Amen. Amen. Pagpalain niyo po, Panginoon, aming mga kaloob. Kayo po magpala. Ito yung pagpalain na maging gagamitan sa pagtuloy na pagpalaganap ng salita Opo. at pangangailangan namin iglesia. Tidalangin namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus naming tapagligtas. Amen. 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 Wonderful words of life, so freely given. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Okay po, ibig ko pong isama niyo sa panalangin. Meron po tayong prayer request. May nag-text po sa akin ng kanyang prayer request, Brother Alves. It was Sister Nance? Sister Nance. Ayun. Okay, Sister Nance. May prayer request dito si Brother Alves. So pagsama natin sa prayer, dahil ito yung kanyang prayer request. He is requesting for us to pray for him. Siya po ay siya po ay nag-a-apply ng permanent residency sa Singapore. Permanent residency. Nag-a-apply po siya. Actually, gusto po nitong si Brother Alves na talagang siya ay magamit ng Diyos. Pag-pray natin, ito yung request niya. Permanent residency sa Singapore. So pag-pray natin. Okay po? Say amen? Ayan isama nyo sa prayer yan, church. Then, of course, isama natin sa prayer yung ating darating na fires of evangelism. Salamat sa ating mga kapatid na naghahanda, tumutulong, ginagawa yung kanilang magagawa, pinapalawak po yung rooms doon. At salamat, may mga ganyang mga kusang loob na pag Google, hindi lamang nagpapagoogle, gumugugol. Amen. So, lahat po tayo mag-prepare, mag-isip na tayo ng amount this coming October, November, meron tayong 1 month, at least 1 month and 1 week, almost 2 weeks, and 1 month and 10 days at least, na para magtulong-tulong kasi po malaking amount po ito. Kaya pagparenan ninyo, anong maiaambag natin, ano ang may tutuwang natin, paghandaan natin ito, dahil ito isang malaking responsibility kung gusto nating gamitin tayo sa malawakang pagpapalakas ng mga manggagawa. Alam niyo naman ang Diablo, ang target niyan talaga ay mga leaders. Kaya tayo naman ay mag-i-encourage lang ng mga leaders. At ganun din yung mga galing Amerika pupunta rito. Just to encourage the Filipino pastors. Alam niyo po, ngayon, pinaka ginagamit ng Diyos para mag-send out ng mga missionary sa buong mundo, ang mga Pilipino. Talagang mga Pilipino kasi, ayun bang ang dila ng mga Pilipino? Yung magaling sa komunikasyon ng Pilipino, pag kung saan mo dinala, abay natututo ng lingwahe ng mga Pilipino. At
Kahit na mahirap ang kanilang kalagayan, ang mga Pilipino, kaya nilang magtuloy-tuloy kahit mahirap ang kalagayan. Kasi mga Pilipino sanay sa hirap. O, pagka yung iba, kaunti lang sa traffic nga lang mga kapatid, traffic lang ha. Nako, sabi ko sa inyo, kaya maraming nagre-resign ng mga pastor sa ibang bansa. Kasi po, pag na-stress na yung pastor, hindi na kaya. Ang mga Pilipino, parang yung stress, bahagi na ng buhay Hindi na bago sa amin. Ano ba yung stress na yan? Kaya lang nagiging aware yung Pilipino kasi natawag yung stress dati wala naman, hindi mo niya alam ng Pilipino mga stress na yan Dahil ng mga nagpapasikat ng mga termino, na i-apply ng mga Pilipino, stress tuloy ako O gano'n, ano? Pero salamat na lang dahil tayo, tinuturuan ng salita ng Diyos, tayo po ay may paraan ng pagtatagumpay sa stress. Yan ang kagandahan yan. So salamat sa Panginoon. Well, kasama natin si Pastor Habaan, nag-birthday po yan. Ilang birthday nyo na, Pastor? Marami na. Marami na daw siyang birthday. 60 ano na ba kayo, Pastor? 58. Ako, batang-bata pa naman pala. Wala pa pala naman. Hindi pa senior citizen. 58 pa lang. Amen. So, salamat sa Panginoon. Okay, tayo pong lahat ay tumayo. Ugawakas tayo sa panalangin. Ako na mag-pray. Pero bago ako mag-pray, pag-pray natin sandali yung ating bayan. Talagang ang ating bansa, marami ngayong inaasikaso ang mga leader. Manaming Diyos, salamat po ng marami sa gabing ito. Salamat, inire-realign mo ang takbo ng aming isip. Ang direksyon ng aming puso. Saan namin gagamitin yung aming passion, yung alab ng puso. At yung direksyon ng aming lakas. Kanino namin iaalay lahat ng aming ginagawa? Kung ano man ang aming ginagampanan, ano man ang aming profession, ano man ang aming trabaho, ano man ang aming pinagsisikapan, lahat ng ito ay upang mawin namin yung iyong favor. Mabigyan ka namin ng kaluguran. Ikaw po ang magpakahayag sa amin at ikaw ay mahayag sa pamamagitan namin. Salamat po sa bawat isa na narito ngayong gabi. I-bless niyo po kami sa aming pag-iwahiwalay at pagtagumpayin kami sa mga distractions ng buhay at piliin namin, kusain naming unahin yung mga bagay na nakalulugod sa iyo. Tulungan niyo kami, hindi kami makagaya ng mga Israelita. Kahit kasama na nila ang lingkod ng Diyos, nakita na nila ang gawa ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, ang provision ng Diyos, ano ba't sila'y ang dami pa rin reklamo sa buhay? Ang dami pa rin nilang pagkukumpara dito, kumpara doon. Hindi sila nakontento sa iyong pangunguna. Nakalimutan nila kung paano sila sinagip ng Diyos. Ang mga pagpapalang nagdaan ay natalukbungan ng kanilang mga reklamo sa buhay. Kaya't ikaw ay napuot sa kanila dahil hindi mo nasumpungan na sila'y naging mapagpasalamat. Pero salamat po, kami binigyan mo ng puso mapagpasalamat. Kaya kami laging mayroong awit sa puso ng pasalamat. I-bless you po ang bawat isa at sa aming pag-uwi, nag-uumapaw ang puso sa pasalamat, sa aming tahanan, sa aming pagbabiyahe, sa aming paroroonan, sa trabaho, sa kinabukasan, sa mga dadating na araw, makita niyo po na hinanap namin ikaw, ang iyong kalakasan, at ang iyong mukha o ang iyong favor. Maraming salamat po muli. Dalangin namin ang mapalad na bayan, mga simbahan, mga tahanan, mga mag-asawa, mga kabataan, at ang aming mga kaliliitan. Dalangin namin ang lahat ng ito, ang kaligtasan po ng aming mga kapwa-tao. Sa loob at labas ng aming bansa, papangyarihin mo po. Gamitin mo kaming lubos. Dalangin namin ito, ang gawain po sa Muson. Nangangailangan po ng soul winners. Dalangin namin na may mga kapatid kami dito sa Muntinlupa, Christ Baptist, na makasama doon, makatuwang dahil kailangan po namin ng mga soul winners. So Lord, bless nyo ang gawain, ang medical dental, salamat sa aming mga kapatid. Bless nyo po muli ang gawain sa Muson, salamat kay Pastor Dakutanan na inilagay ang kanyang buhay sa iyong pagkatawag sa kanya nilang mag-asawa. Kaya palain po ang gawain
maging sa Hong Kong na ngayon po'y nagdaraos sa mga darating na araw sa linggong ito, marahil ang kanilang okasyong mahalaga. Pagpalaan niyo po ang pangunguna ng Pastor Enverga at ang mga kapatid po doon. Ganon din naman ang mga kapatid namin nasa mga foreign mission field. Bless you po, Sister Judith, Sister Karen, Sister Katrina. Bless mo po sila, Pastor Edgar. Inaalala namin si Pastor Jonas. I-bless mo rin po na nagsisimula sa Australia na mag-akay ng mga kaluluwa. Bless mo silang mag-asawa kung paano mo sila gagamitin doon. Maging ang simbahang iniwan nila. Dalangin namin ang nalalapit na church organization kila Pastor Joel Owas. Pagpalain po. Ganon din naman ang mga ikakasal sa taong ito. Pagpalain niyo po ang mga okasyon na ito. At ganon din naman, dinadalangin namin sa inyo ang gagawin mo sa simbahan na ito. Gamitin niyo po lalo kami. Hiling namin ang kagalingan ng mga may karamdaman. Ang pagpasa ng mga kinakailangang nag-o-oral exam ngayon sa Bible School, ang mga graduating po namin. Salamat po sa nagpahalaga sa iyong salita. Bless mo ang kanilang mga pastors, churches. Ganon din naman po, iba pang mga estudyante at mga guro ng Bible School. Salamat po sa mga volunteer spirit na ito. Bless niyo po, Panginoon, ang mga nakasuporta sa gawain ng Panginoon. Kilala niyo po ang mga tapat na sumusubaybay, bumabalikat ng gawain. Lalo niyo po ipagkatiwala sa amin at paramihin pa ang mga anak mo na talagang magiging katuwang. At yun ang panalangin, maging katuwang kami at sumagana. Salamat po ng maraming sa kaligayahan namin sa presensya mo at sa ginawa mong napakabuti sa aming buhay. Salamat, nakita po namin, mas magaling na po Sister Maricar. Salamat po, bless mo po siya, silang mag-asawa. Pagkalooban niyo po ng kanilang mga kahilingan, lalo ng kanilang anak, danadalangin. At ang mga kapatid namin, iba't ibang kahilingan. Salamat po kay Mama Conway na 91 years old, nakakasama namin. Bless you po ang kanyang kalakasan pa na lalo pang magamit. Salamat po sa lahat ng mga naglilingkod sa iba't ibang paraan. Mga volunteers namin sa simbahan. Salamat po. Muli, ikaw ang aming pinasasalamatan on top of everything. Balangin namin ang lahat ng ito na nagpapasalamat sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. And all the thankful people of God say Amen. Amen, amen. Maraming salamat po, pati mga naka-online. Thank you for being with us. Purihin ang Panginoon at lalo tayong makapaglingkod ng sagana sa Kanya. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat.